Hello, what's up guys? This is your Chef Mifta at ngayon, nandito tayo sa ating kusina. At dahil dyan, magluluto tayo ng isang comfort food ng mga Pilipino, which is walang iba kundi ang arroz caldo. So tara, samahan niyo ako hanggang matapos ang video natin na to. Let's go! Mga atrops, minsan talaga hindi natin kailangan ng mamahaling pagkain para makaramdam tayo ng comfort. Isang mainit na mangkok lang ng arroz caldo, siguradong solve na. Ang arroz caldo ay isa sa pagkaing may malalim na kasaysayan sa kulturang Pinoy. Nag-ugat ito mula sa Chinese rice, porridge o congee na dinala sa Pilipinas ng mga negosyanteng Tsino noong unang panahon. Siyempre, habang tumatagal, nilagyan natin to ng sariling panlasang Pinoy. Ginawang mas flavorful gamit ang luya, manok, toasted garlic at dahon ng sibuyas. Kaya mula sa simpleng lugaw, naging isa itong all-time Filipino comfort food. Karaniwan natin itong kinakain tuwing malamig ang panahon, madaling araw pagkatapos ng inuman, o kaya naman pag may sakit at kailangan ng pampalakas. Pero sa totoo lang, kahit kailan mo to kainin, iba talaga ang hatid nitong init at comfort. Kaya tara mga atrops, tikman natin ang classic na arroz caldo. Simple pero punong-puno ng lasa, nostalgia at pagmamahal sa bawat kutsara. Simulan natin sa malamig na mantika para dahan-dahan nating ma-extract ang bawat lasa ng ating sangkap. Lalo na ang ating bawang at iba pang mga aromatics na magbibigay ng lalim at bango sa ating arroz caldo. At syempre mga atrops, huwag nating kalimutan isangkot siya ng mabuti ang ating karne. Kailangan nating ma-achieve ang tinatawag na Maillard reaction. Iyan yung proseso na kung saan nagiging golden brown ang surface ng meat sa tamang pag-sear. Kapag nangyari yan, lumalabas ang natural na tamis at rich flavor ng karne na mas lalong nagpapasarap sa ating sabaw. Kaya wag nating madaliin dahil minsan ang sekreto ng sarap ng arroz caldo ay nagsisimula talaga sa tamang paggisa, tamang pag-brown or pagsangkot sa ng karne. Maaari din tayong magdagdag pa ng iba pang mga sangkap para mas lalo pa nating mapalalim ang lasa ng ating arroz caldo. Katulad dito sa ating version ngayon, naglagay tayo ng chicken liver na nagbibigay ng mas rich at savory na karakter sa ating sabaw. At syempre, hindi mawawala ang ating mga seasonings na magpapataas ng level ng lasa gaya ng ating chicken bouillon or chicken cube para mas mapalinamnam ang ating broth. Garlic powder at onion powder na magdadagdag ng aroma at syempre kaunting paminta. At matapos yung ilang minuto nating paggagayap or paghahanda ng ating sahog para sa ating arroz caldo mga atrops, ang isusunod na natin, walang iba, syempre, yung ating main ingredients. Hindi magiging arroz caldo kung wala ang ating bigas. So nagbabanda tayo ng ating bigas at ilalagay na natin to dun sa ating nilulutong arroz caldo. So samahan nyo ako hanggang matapos natin ang pagluluto ng arroz caldo natin. So tara, ilagay na natin yung bigas na to. Let's go! At matapos nating timplahan ang ating manok at ang ating sabaw, maaari na nating ilagay ang bigas at hayaan tong maluto hanggang sa lumapot at mag-blend ang lasa. Nasa sa atin na rin kung mag-a-adjust tayo ng panimpla. Depende sa ating panlasa, kung mas maalat, mas malinamnam, or mas may kick ng pepper ang gusto natin. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay handa na ang ating mainit at masarap na arroz caldo. At ang huling hakbang ay ang paglalagay ng garnish na magpapataas ng level ng lasa at presentasyon para sa isang mangkok na hindi lang comforting, kundi talagang kaakit-akit din sa ating paningin. At matapos nating iluto ang ating arroz caldo, doon na tayo sa exciting part, ang pinaka-best part kundi ang TK Meantime. So tara, tikman natin ang ating arroz caldo. Let's go!
So ito yung gusto ko dun sa arroz caldo, no? Gusto natin dito ma-achieve natin na yung lugaw natin maging malapot. So tara, tapusin na natin ang pagkain na to. Maraming salamat sa panonood at laging pagsuporta sa ating video. Lagi nyo akong samahan. Ito ang inyong Chef Mibta. Mapakusina man o sa kainan, sama-sama tayo. So hanggang dito na lang. God bless, stay safe, and a peace. Use headphones. Tahimik lang ako.